Okay na? Okay, sa part 3 na to, para uli na magbalik tayo sa umpisa, pero mabilis na. Dahil nga, minodify ko uli yung mga naunang presentation at pangalawang presentation dahil gusto ko na exact detail ang mga lalabas na presentation. At isang reason ko kasi ay I was thinking and planning na after this, gawin itong parang maliit na aklat lang. Parang storybook lang na maliit lang. Tungkol lang dito sa subject ng The New Heaven and the New Earth at itong 1500 miles square City of God. At nag-iisip na ako ng title, kung ano ibibigay ko na title. Yun na nga, ang unang title na naisip ko, kapag ginawa ko na itong libro ay The New Heaven and New Earth and the 1500 miles square God City. So, yan ang naisip kong title. So, kaya binalikan ko uli at inayos uli yung mga illustration upang mas malinaw at detalyado. Okay, so, mas napakahabang oras na naman ang ginugol ko, no? Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, ganun uli, araw-araw. At siguro makakapagpahinga lang kapag natapos ko ito. Amen? So let's start na dahil nga ubos na yung oras natin. Dahil napakabilis ng oras, alas 10 na. So gusto ko matapos ito ng at least mga 12 man lang. Okay, let's start. Pray muna tayo. Dakilang Ama, hallelujah. Salamat sa iyo, Lord, muli sa araw na ito ng pinagkaloob mo. At narito kami lahat. Hindi naging hadlang ang sitwasyon, ang mga location namin na kahit kami malalayo, mga kapatid na sa mga iba't ibang dako. At hindi naging hadlang ito upang hindi kami makarinig ng iyong salita. Kaya Lord, isa kang Diyos na kung saan ay tapat. Ikaw ang Diyos na God of justice. At sa araw ng paghatol ay walang maibabato sa iyo ang tao. Kaya salamat sa iyo, Lord. Narito kami upang patuloy na makinig sa mga mensahe na pinagkaloob mo. Ikaw ay siya nag-provide. Lahat ng mga mensaheng ito, ikaw ay siyang naglaan sa araw at nagtakda ng mga oras. Kaya Lord, kahabagan mo kami sa oras na ito. Ikaw ay siyang mamuna sa amin at maunawaan namin ng lubusan ang mensahe na aming mapakinggan sa umagang ito. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. So let's start. Nakashare ba? Okay, so welcome sa The Message Tabernacle. At doon sa baba, makikita nyo dyan, nilagyan ko na ng no copyright infringement intended. So ibig sabihin ay hindi ito ay pwedeng kopyahin without permission. Amen? So kailangan ay kung i-reproduce itong mga illustration na to, itong mga graphics na to, ay hihingi muna ng permission sa TNT. Okay? Dahil masabi ko ito ay workmanship at hindi napakadali na gawin ito. Amen? So let's start. So ang ating scripture ay ang Revelation 21 verse 1. Sabi diyan, and I saw a new heaven and a new earth. At binanggit din ni Isaiah yan bago yan pinrapisay o nakita ni John, yan ay nakita na una ni Isaiah, ni Propeta Isaiah. Sabi niya, for behold, Isaiah 65:17, for behold, I create a new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind. So meron dalawang scripture. And then, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea.
And I saw a new heaven and new earth sa kanan. For the first heaven and the first earth were passed away. Yan yung first earth. And there was no more sea doon sa new heaven and new earth. Wala nang dagat. At maya malaman natin bakit wala nang sea. Dito sa first earth, merong 5 major o 7 major body of waters o yung 7 seas. Ayan, yung 7 seas mamaya. Ang tawag dyan ay 7 major oceanic water. Ito yung panahon natin. Pag tinan nyo sa mapa, meron tayong 7 major oceanic water. At ang Pilipinas ay nasa sa Pacific. Amen? Now, kay Peter naman, dito niya pinakita kung paano ang naging proseso bago dumating yung new heaven and new earth. Amen? Ang Revelation 21 is not replacement, but it is a restoration of the original earth. Kaya nga, dinitali dito ni Peter sa 2 Peter 3:10 na kung saan ang earth ay the earth and the works therein shall be burned up, susunog. Then sa message na, di ba dito sa Future Home, paragraph 184, minention niya yung Revelation 6:14, which is yung 6 seal. Tama? So basahin natin itong 6 seal para maunawaan natin itong additional information sa nangyari dito sa 2 Peter chapter 3. Okay, 2 Peter chapter 3, basahin ko muna. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Dito naman kay John, ang nakita niya naman, nung binuksan ng Lamb yung 6 seal, sabi niya, ay nagkaroon ng earthquake. And lo, there was an earthquake. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. And the stars of heaven fell unto the earth. The heaven depart as a scroll when it's rolled together. Kaya sabi niya, we read in John 6:14, it's departed as a scroll. John saw it. John said, I saw the heaven and earth depart as a scroll. John said, Revelation chapter 6, verse 12 to 14. Okay, yan yung mangyayaring kaganapan bago dumating yung bagong langit at bagong lupa. So merong process, amen, upang ma-restore ulit yung original earth in its condition. Hindi replacement, amen, not annihilation, hindi another earth, kundi yan ay restoration, complete restoration. At ano pang nangyari sa time na yun ng 6 seal? Every mountain and island were moved out of their place. So imagine gaano kalakas yung earthquake na yan. So let's talk about the earthquake. Yung earthquake na yan ay all nature was interrupted. The sun became black, the moon became blood, and the stars of heaven fell upon the earth. So hindi lang earthquake, heaven quake. Amen? And the heaven departed as a scroll when it's rolled together. Yung mga bundok at yung mga island were moved out of their places. Yan ang nangyari under the 6 seal. Amen. At yung nakita naman ni Peter na ang earth, was on fire. At hindi lang yung earth, pati yung mga works therein.
So let's talk about earthquake para ma-realize natin kung gaano kalakas itong earthquake na to. Hindi sinabi na yung earthquake ay ito yung mga earthquakes in diverse places. Ibig sabihin yung mga nababalitaan natin ng mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi yan. Pero merong mga earthquake na nai-record na kung saan ay nagtanong muna ako dito kay Google kung merong bang great earthquake na nagpauga sa buong planeta. Meron bang single earthquake na naka-affect ng entire planet? So ang sagot niya, no. So wala pang earthquake na naka-affect sa entire planet. But sabi niya, however, merong earthquake na nangyari noong 1960 sa Valdivia in Chile with a magnitude of 9.5 na sabi niya, extremely powerful earthquakes, yung 1960 earthquake in Chile. Dahil nag-cause siya ng entire earth to vibrate for a period of time. So yung earthquake na yan sa Chile na nangyari 1960 ay na-vibrate niya yung buong earth, yung buong planeta for a period of time. Kaya tinawag yan na isang phenomenon na global pre-oscillation. Amen? So yan lang yung tanging earthquake na buong planeta, mga kapatid, nag-vibrate. Amen? Kaya phenomenon yan. Then merong propesya si Buddy Branham na great earthquake sa Alaska before it happened. Bago mangyari yung great earthquake na yan, propesya ni Buddy Branham yan. Kaya dito sa message na trying to do God's service without being His will, sabi niya, and then in Tucson the other day, just as I got back, makabalik siya, a great earthquake had happened out there. May nangyaring great earthquake. And the scientist was on the television drawing it out. It was in the papers. The earth, the other day, split from Aleutian Island or from Alaska around the Aleutian Island about 200 miles out into the sea, come back in at San Diego, went around Los Angeles, umikot hanggang Los Angeles. Ang Los Angeles ay western seaboard yan eh. And he come out at San Diego, and its full blew several inches. Houses has toppled down, and motels has went up. Yan ang nangyari. So ang tinutukoy ni Buddy Branham dyan ay nangyaring Alaska earthquake at tsunami on March 27, 1964, exactly Friday. Okay? On March 27, 1964, at 5:36 p.m. local time, an earthquake of magnitude 9.2 occurred in the Prince William Sound region of Alaska. The earthquake rupture started approximately 25 kilometers beneath the surface. Nag-split with its epicenter about 6 miles or 10 kilometers east of the Mount of College Fjord, 56 miles west of Valdez, and 75 miles east of Anchorage. The earthquake lasted approximately 4.5 minutes. And it's the most powerful recorded earthquake in the U.S. history. It's also second largest earthquake ever recorded, next to the M9.5 earthquake in Chile in 1960. Pangalawa siya. So makikita niyo sa mapa, yung umangat, mga kapatid, yung Aleutian Trench doon sa Pacific Plate, doon sa mapa. Tapos, nag-split. Kaya yung kulay blue na yan, tsaka yung kulay red, pinapakita dyan, nag-split yan. Yung sabi niya, the earthquake ruptured 25 kilometer. Tapos sabi niya, the map shows the epicenter of 1964 Alaska earthquake. Sabi niya, yung red star,
Cause when the Pacific plate lurched, ibig sabihin umangat. Kaya makita niyo yun, may arrow doon sa baba sa Pacific plate, umangat. Yan ang nangyari mga kapatid sa tsunami, yan ang tinutukoy niya. Amen? Great earthquake din yan. So meron dalawang recorded sa history na great earthquake. Number 1, yung sa Chile 1960 at itong 1964. Amen. Pero hindi yan. Hindi ganyang klaseng great earthquake ang binabanggit yan sa Sixth Seal. Anong earthquake yan? Pag binasa natin pababa sa verse 18 ng Revelation 16 pa rin, ang binasa natin kanina, Revelation 6, verse 12 to 14. Pag binasa mo pa yan sa Revelation 16 naman, sa chapter 16, and there were voices and thunders and lightning, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. At nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula na magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas. Lubhang, kakila-kilabot. Yan yung great earthquake. Hindi yung mga great earthquake na balitaan natin in diverse places. Diba? Na malalakas, nangyari sa Japan, nangyari sa, hindi pa yan. Amen. Kaya sabi niya dito sa Sixth Seal pa rin, paragraph 121, a great earthquake, then all nature was interrupted. Hindi lang diverse places. The whole planet Earth, all nature was interrupted sa time ng Sixth Seal. Sa time ng 2 Peter chapter 3 verse 10. Kaya hindi lang yan earthquake sa iba-ibang lugar. Kundi yung earthquake na yan ay pangbuong mundo. Sabi niya, heavens and earth shall pass away. Ibig sabihin, heaven and earth shall be changed. Then sa 186, not annihilated. Kaya ang new heaven and new earth, hindi siya another earth from the first, kundi yan ay changed. Ibig sabihin, transformed, restored. Not annihilated, sabi niya. Not annihilated. It doesn't mean annihilated. The system will be changed. Kasi ang annihilation, ang ibig sabihin, ito yung state or fact of being completely destroyed or obliterated. Yung pagkalipol. Pag sinabing annihilation, pagkalipol. So hindi lilipulin itong first earth. Then sa 169, the whole earth will be on fire. Dahil yung mga gases na nasa earth will ignite the gases that's in the earth and explode it. Kaya makita natin, sabi ni Peter, na fervent heat. And the elements shall melt with fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burned up. At hindi lang ito just a literal fire, but it's also a holy fire from God that will take away Satan and all of his and all the devils. Killing all the germs, all insects, all natural life. Kaya kahit kuto, kahit langgam. Amen? Patay lahat. Walang matitira. Even the water will explode sa time na yan. Doesn't mean that the earth, the planet is going to pass away. Hindi daw ibig sabihin na yung planet earth may ma-annihilate. Kasi sa English word na pass away, annihilation. Pero hindi daw. Yung binabanggit dyan na world, sa Greek ay cosmos. So, but the word, cosmos, sabi niya, doesn't mean that the earth, the planet is going to pass away, but the world, which is cosmos,
system, the politics, the sinners, the system, sin, disease, germs, everything that's wrong will pass away. Yun yung cosmos, yun yung world order. Everything that wants. Not the planet Earth. Sabi niya, the works therein, the works of man, all their politicians and their schemes. Diba? Ano ang schemes ng mga politicians? Corruption. All their denominations and man-made scheme, man-made teaching will all go with them when it burns. Kasama sila habang sinusunog itong earth. And so 172, explode it. The H2O, water, or the Bible said, here in Revelation 21, yung binasa natin kanina, there was no more sea. Explode it, sumabog yung sea. Now, may nakausap ako, sabi niya, singular lang eh. No more sea. Kasi iniisip niya, may mga balyena pa. Saan ilalagay daw yung balyena kung wala na yung mga dagat? Okay? Kaya, iniisip niya lang, idea niya lang na dahil nga no more sea, hindi seas, di ba? Merong dagat na na-preserve na matitira. Kasi no more sea daw, hindi no more seas eh. Sabi ko, ang tinatawag na context ay full planet Earth. Kaya yung no more sea, lahat ng karagatan. Kasi ang context ay full planet Earth eh. Hindi naman yung lugar-lugar lang. Kaya yung no more sea dyan, general yan, ang tinutukoy yan mga kapatid. At sabi ko, basahin mo pa sa paragraph 277, walang ma-exempt dyan na dagat. Dahil sabi ito sa 277, all the water, lahat ng tubig, will explode. Kahit yung nawasa, kahit yung deep well, ano pa, yung mga nasa mineral water. Kasi all water eh, will explode, it ignite and blow. So walang matitira dagat yan. Kaya yung no more sea, as in, wala talaga. At primarily, mga kapatid, yung 7 seas at yung mga tinatawag na iba pang water bodies, yung waterfall, yung strait, lake, pond, river, bay, wetland, di ba? Sasabog lahat yan. Okay? Yung 7 seas ay ito yung tinawag na the world's 7 major oceanic bodies of water. Yung North Pacific Ocean, dito sa, nakita nyo dito sa west at sa east. Yung North Atlantic Ocean. Yung Arctic Ocean, dun sa taas. Sa baba niya naman, yung Indian Ocean. Dito sa south, yung South Atlantic Ocean at South Pacific Ocean. Diba? Ang Pilipinas ay nandito sa South Pacific Ocean. So lahat yan. All water. Amen? Yan. All water will explode, it ignite and blow all. Sasabog lahat. Yan. Volcanics will erupt. Thousands of miles in the air will fly burning hot lava. How many of you want to put down his word, the Greek word pass away? Ano yung Greek word ng pass away? Hinanap ni Brother Branham. At ang ginawa niya, in-spell niya na lang. Kasi hindi niya alam kung paano i-pronounce exactly. Kaya sabi niya, P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. I-pronounce nyo. Parerecom, o parerecomia, o parerecomi. Amen? Sabi niya, I don't know how to pronounce it. So, yan daw yung Greek word ng pass away. Dahil ang pass away, kapag kinuha mo naman sa English definition, annihilation, hindi nga annihilation eh. Kundi ang works of man, di ba? Yung ma-annihilate. Yung mga sin, yung mga disease, germs, Satan, mga espiritu ni Satanas,
Sabi niya, but the Greek word does not mean pass away. It means, anong ibig sabihin? As the English word would mean pass away, it's annihilated. Sa English word, annihilated kasi. Pero sa Greek word, here does not mean pass away. It means from passing from one thing to another. To pass from one condition to another condition. Yun pala yung ibig sabihin ng pass away, hindi annihilation. Kaya mahalaga mga kapatid na nag-aaral ka din kahit paano ng mga Hebrew word, gaya ng propeta. Amen? Na kapag may confusion, tatakbo ka ngayon sa mga original translation. Sabi niya, there will be no more sin, no more sorrow, never will ever be a teardrop of a mother's cheek over her baby on that new ground. Wala na yan. Wala nang kasalanan, wala nang iiyak, wala nang luluha, wala nang isang ina na luluha at papatak ang kanyang luha sa kanyang pisngi dahil namatay yung kanyang anak. Wala nang ganyan. No graves, sabi niya, no teardrops, no more bloodshed. She'll never be moistened by a teardrop or a blood. Be no more wars, no clouds of winter, no cold snow upon the breast of her. The hot sun will not never burn grass. Wala na yan. Yung mga nakikita nyo. Wala na ganyan. Doon sa new ground. In this earth, the skies will never be black again. Never be black again with angry clouds. Winds will never blow across her again. Wala nang lightning. Lightning and the wrath will never be pledged from Satan across there. There will be no more typhoons swept down, no more storms, and no more tornadoes. Wala na yan. Sa time na yan. Sa panahon na yan. O sa eternal age. Now, yan yung new heaven and new earth. Okay? Papasok ngayon tayo sa verse 2. Tama? Yung binanggit sa verse 2 na the holy city, New Jerusalem. Okay, sabi diyan, dito naman sa verse 16 naman, ay nagbigay ng tinatawag na measurement. Itong, kung ano yung measurement ng holy city. Verse 16, and the city lit 4 square. So yun daw, yung base ng city. And the length is as large as the breadth, and he measured the city with the reed. Ano? 12,000 furlongs. Dahil hindi na tayo gumagamit, maging yung US standard ay hindi na gumagamit ng tinatawag na furlongs, ang ginagamit na ano, square miles or miles. Kaya ang 12,000 furlongs sa Greek, 12,000 stadia, sa English, sa King James Version ay furlong, ay equivalent yan sa miles na 1,500 miles. Okay? So, itong city na to ay 1,500 miles square dahil yung length, yung breadth, and height are equal. So, yung base niya, mga kapatid, ay square. At another thing, sa verse 18, amen? Edit natin. Dahil nasingitan. Yan. Balik. Sa Revelation 21 verse 18,
Balik tayo sa verse Revelation 21 verse 18. Sabi dito, and the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. So imagine, yung itsura na yon. Nagkamali ng edit to Verse 21 din, pero tama, 18, 21, no? Nagkamali. So verse 21 naman, may edit ko na lang. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was one of pearl. The street of the city was pure gold, as it were transparent glass. So ano kaya itsura ng? Di ba? Hindi ko ma-imagine. Amen? Pero lagyan na lang natin ng illustration. Di ba? Gold, transparent gold. Okay? Makita natin yung city was transparent, pure gold. Hindi ito katulad ng mga gold na binibili, di ba? Sa Revelation 21:18 naman, 10. Hindi ko na i-edit Sabi sa 10 naman, buti na lang meron dong verse sa taas. Sa verse 10 ng 21, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain. Dinala siya doon sa dakila at mataas na bundok. And show me that great city. Ipinakita sa kanya. The holy Jerusalem descending out of heaven from God. At sa book of Isaiah naman, chapter 2, verse 2, sabi ni Isaiah, and it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills. At kay Zechariah naman, dito binanggit na kung saan, sabi niya, and his feet shall stand in the day upon the Mount Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount Olives shall cleave, mag-i-split in the midst thereof toward the east and toward the west. So, ibig sabihin, yung city ay up on top of the mountain. Ano kaya itsura niyan? Ito itsura niya. Yung city ay 15 miles square, transparent pure gold, up on the top of the mountain. So, yan yung illustration. Amen? So, kunin muna natin yung verse 16. The city lit 4 square. The length is large as the breadth. 12,000 furlongs. Yung length, yung lapad, yung taas, yung haba, ay magkakapareho, equal. Okay. Kaya sabi niya sa 364, paragraph 364, pansinin, sabi niya, notice, the city, ay 1,500 miles square. Kinumpute ni Brother Bon, Sinukat niya, kinumpute niya. Kaya sabi niya, yung city na yan, 15 miles square. 1,500 miles square, sabi niya. The city is 1,500 miles square. O, i-edit pa. Na, kinulang ng 100. Okay. Sabi niya, here is a deep revelation from God. Okay. So, yung sukat, yung measurement ng city ay malalim na kapahayagan galing sa Diyos. 1,500 miles square. Biblical comparison according to Revelation 21 verse 16, ang Jerusalem ay 1,500 miles square. Bakit? Dahil yung haba niya
ay 1,500 miles, yung wide niya ay 1,500 miles, yung taas niya ay 1,500 miles. Kaya, ang Jerusalem, ang Holy City ay 1,500 miles square. Okay. So kapag pinag-uusapan ay long, wide, high, ay ang tawag diyan ay three-dimensional. Okay? At merong dalawang shape na merong three-dimensional. Una ay itong cube, amen, at isa ay pyramid. So saan diyan? Bakit pyramid? Hindi cube. Sa iba kasing mga especially mga Bible scholar, ay cube ang kanilang kapahayagan. Now, sabi niya sa paragraph 379, this geographical measure now that we have, whose dimension are the same. Diba? Yung cube, yung dimension ay the same. Yung pyramid, dimension the same. So, saan dyan? Sabi niya, doesn't necessarily mean that it has to be a cube. A cube. This would answers, anong sagot? Egypt. So para malaman natin kung saan sa dalawa dyan, ay ang sagot daw, sabi dyan, ay Egypt or the Enoch sign in Egypt. So, hindi cube. Pyramid. Diba? Yan. Yan, yung pyramid na kung saan yung kanyang haba ay 1,500 miles long, yung wide ay 1,500 miles, yung high ay 1,500 miles. Yan, kaya pyramid. Amen? So the area of New Jerusalem base, ay ano, i-compute mo yan. Yung tatlong dimension na yan. 1,500 miles times 1,500 miles equivalent to 2,250,000 square miles. Amen? Pag sa square miles mo kinuha, ay 2,250,000 square miles. Pero pag sa mile square, 1,500. So the area of New Jerusalem base is 2,250,000 square miles. So, may isang quote dito sa The Future Home pa rin, sa 368 at sa 398. Dalawang quote yan. Sabi doon sa 368, half of the United States just for a city. Sa 398 naman, half size of the United States, amen, just for a city. So, tingnan natin, ang computation ng Jerusalem base ay 2,250,000 square miles. Now, dito sa paragraph 368 ay nagbigay ng tinatawag na measurement kung saang lugar sa Amerika. Okay? Sabi niya, you know how far that would reach? I measure it up this week. Sinukat ko itong linggo na to. Ito ay aabot simula sa Maine hanggang Florida at simula sa Eastern Seaboard to 600 miles apas west of Mississippi. Okay, so meron siyang binanggit na measurement. Okay. Dito sa question and answer, isingit ko lang, sabi niya, I said that when I was measuring the New Jerusalem, tinanong uli siya dyan the question and answer. Sabi niya, I was measuring the New Jerusalem, sinukat ko yung New Jerusalem, sabi niya, that it would be 1,500 miles square. I said it would reach approximately. So, yun lang ay approximate na measurement niya. Hindi exactly. Okay? Sabi niya, from Maine to Florida and 600 miles west of the Mississippi, that would be 1,500 square miles. Ganon din sa Future Home, sa Future Home, sabi niya, from Maine to Florida and from Eastern Seaboard to 600 miles apas
west of the Mississippi, yung West Bank. That would be 1,500 square miles. So, hindi nagbabago yung kanyang sukat. Kaya, ibig sabihin, yung from Maine to Florida, 1,500 miles long. Ba? Yung from Eastern Seaboard to 600 miles apas, West Bank of the Mississippi ay 1,500 miles wide. Yung lapad. Yung horizontal. Yung from Maine to Florida, vertical. Kaya sabi niya, that would be 1,500 miles. Para maunawaan natin, ay gumawa ako ng mapa. Pero ito muna, ay sinabi niya, the city is 1,500 miles square. Then, now listen real close while we draw. The drawing si Bade Banam eh. This dimension. I want to erase the blackboard just a moment. So, nag-drawing si Bade Banam ng dimension. Ano ba yung dimension ng 1,500 miles square? Ang mile square, interpreted as the number of mile on a side square. Yun yung ibig sabihin ng mile square. Ito yung unit of measurement itself for an area is a square mile. Iba naman yung square mile sa mile square. Pag square mile, yan ay unit of measurement itself for an area. Yung area ni mismo, kaya ang tawag dyan ay square mile. Pero pag yung tinatawag na on-side lang ng square, isang side lang ng square, mile square ang tawag. Okay? So example, meron kang 20 miles square. Ibig sabihin, 20 times 20 miles ay meron kang 400 square miles. Ganun pala ang computation niya. At ang square mile naman is the area covered by a square with sides that are each 1 mile long. So kung bibigay natin na value ay 1,500 miles square, ibig sabihin 1,500 times 1,500 miles equivalent to 2,250,000 square miles. So ang 1,500 miles square ay 2,250,000 square miles. So ibig sabihin, in other words, the city is 1,500 miles. In other words, pag sa square miles mo kinuha, the city is 2,250,000 square miles. Yan ang computation. Bakit 2,250,000? Dahil sinabi niya kasi half of America. Ang Amerika ay 3.8 million square miles. So kung hindi natin naiintindihan yung 1,500 miles square, magtataka tayo, ang layo 1,500 lang to. Ito, 2 million eh. Paano naging half of America? Amen? So meron palang conversion. Iba pala yung pag sinabing miles square sa square miles. Okay, so kahit paano, may natutunan tayo. Di ba? Nabawasan yung kabubuhan natin. So kunin natin yung from Maine to Florida. Dapat makita natin bakit doon sumukat si Bade Banam sa Maine, Florida. Sa Maine to Florida. Okay? From Maine to Florida, meron tayong mapa ng United States of America. At yung Maine to Florida, yan yung tinatawag na Eastern Seaboard. Yan. Yang Maine, New York, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida. Diba? Yan ang Eastern Seaboard. Yan. Ang sukat niyan, dahil wala namang sinabi si Bade Banam kung anong specific na lugar o city. Kasi bawat state, maraming city dyan eh. Malawak yan eh. Wala siyang binanggit. Basta sinabi niya lang from Maine to Florida. So, nasa atin na ngayon kung paano natin hanapin. Dahil kung dulo sa dulo, let's say, yung pinaka-farthest point in Maine at yung farthest point in Florida, ang farthest point ng Maine ay ang Port Kent, Maine. Ang farthest point naman dito sa west ay yung Key West. Siya yung pinakadulo. So kapag dyan mo kinuha ay roughly 2,300 miles. Sobra-sobra, hindi papasok. Ang kailangan natin,
Dahil hindi pwedeng kulang o sobra, dapat 1,500 miles. So, nagtanong ako ngayon sa AI, ano yung lugar dyan na papasok sa 1,500 miles? At buti naiintindihan niya ako. Ang tanong ko, what are the exact points, places in Maine to Florida to get the exact distance of 1,500 miles between them? At swerte naman, naiintindihan niya yung tanong ko. Kasi kung hindi niya naiintindihan, di ba? Hindi niya ako masasagot ng tama. So, ibig sabihin, tama yung tanong ko. At ito ang sagot niya. After calculating, I found exact points for 1,500 miles. Sabi niya, una, mag-i-start ka sa Calais, Maine, yung easternmost city in US. Yan, diyan ka mag-i-start. Hindi sa Port Kent. At magtatapos ka sa Florida sa Cape Coral. Yan. Kaya sabi niya, yung distance between them ay 1,500 miles exactly. So nakuha natin ngayon. Amen, yung 1,500 miles. Di ba? From Maine to Florida. Okay? So from Maine to Florida, 1,500 miles. Okay? It would reach from Maine to Florida. 1,500 miles. Then next naman, kunin naman natin yung horizontal. Okay? Yung wide. Kanina yung long eh. Yung wide naman. Sabi niya, and from eastern seaboard to 600 miles apas west of the Mississippi, 1,500 miles wide. Okay. So ito yung Mississippi at ito naman yung eastern seaboard, yan. Okay. At yung Mississippi River, ayan. Di ba? Napakahaba pala, halos siyang mahati, di ba, sa east at sa west, yung Mississippi River. Di ba? Kaya yung isa ay west bank, isa naman ay east bank of the river ng Mississippi. Now, yung unang calculation natin, dahil walang sinabi si Buddy Banham na specific na state sa Eastern Seaboard. Wala siya pinanggit, sinabi niya Eastern Seaboard eh. So naisip ko kunin sa gitna. At ang gitna kasi ng Eastern Seaboard, Virginia. At yung dulo niya, yung Virginia Beach. So dulo talaga yan. Okay, sabi niya, kung sa Eastern Seaboard at kukunin mo yung Virginia Beach, okay, yung approximate distance ng Virginia Beach hanggang western border ng Mississippi River o yung West Bank ay 870. Di ba? Meron na tayong specific amount o given na binigay si Buddy Banham na 600 miles apas. Di ba? From West Bank of the Mississippi. So it means kung ang kailangan natin ay 1,500 miles at kung meron na tayong 600 miles, obviously, ang kailangan na lang natin ay 900 miles para makuha natin exactly yung 1,500 miles. So, dahil kinuha ko sa Virginia, amen, at 870 miles lang siya hanggang western bank ng Mississippi River. So, mangyayari, ang equivalent niya, ano lang, 1,470 miles. Hindi pwedeng kulang. Kasi kailangan eksakto eh. Perfect na sukat yon ng Bible. Amen? 1,500 miles square. So, kaya ang ginawa ko, naisip ko, dahil kulang siya ng 30, sabi ko last Sunday, magdagdag ako ng plus 30 doon sa 600 miles na binigay ni Buddy Banham. Pero nung araw din na yon, sabi ko, mas maganda, wag na mag-plus. Hanapin ko na lang, yung plus 30 miles doon sa taas ng Virginia. Doon na lang ako maghahanap, mag-uumpisa doon sa taas ng Virginia para hindi ko nadagdagan yung 600 miles apas ni Buddy Banham. Kasi mamaya sabihin, nagdagdag tayo. Eh, given na yan eh, obviously. So, binago ko yung calculation. At sabi dito,
somewhere near the border of West Virginia. Ayun yung West Virginia. Diba? Border daw, somewhere border ng West Virginia. At specifically, sabi niya, yan ay sa Maryland. Sabi niya, starting point from Maryland sa city of Hagerstown. Starting of point from Maryland that would result, magiging resulta ito in approximately 900 miles hanggang sa western bank of the Mississippi. Ayun. So, sa Maryland, sa Hagerstown, hanggang west bank ng Mississippi River ay approximately 900 miles na. So, hindi na ako magpa-plus 30 kilometer. Amen? Plus 600 miles a pass. Diba? Na-mention ni Brother Branham, simula sa west bank of the Mississippi River. So, meron na tayong exactly na 900 plus 600, meron tayong 1,500 miles. Okay, so nagtanong naman ako, yung 600 miles a pass from west bank ng Mississippi, ano yung mga states na makocross niya? Diba? Tinanong ko uli siya. Buti naintindihan niya ko uli. Sabi ko, 600 miles a pass from the western bank of the Mississippi River, what are the states that cross within? Buti nagkaintindihan uli kami. Hindi ako sigurado kung tama yung English question ko eh. What are the states that cross within? Sabi niya, let's break this down. Starting point, ano yan? Yung western bank ng Mississippi River, of course. Sabi niya, state cross within 600 miles west, papunta ka sa west, ay number 1 yung Arkansas. Entire state ng Arkansas. Tatamaan ng 600 miles a pass. At Oklahoma, yung eastern half lang. Yan, yung Oklahoma. Eastern part lang. Pati Texas, pero northeastern corner lang ng Texas. So yan yung makocross within ng 600 mile a pass. So nakita na nga natin ngayon na tama si Brother Branham. Kalahati ng Amerika. Di ba? Yan. So kalahati na ng Amerika yan. Di ba? From Maine to Florida, tapos from Maryland to Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Texas. Kalahati na ng Amerika. Kaya sabi niya, in other words, half of the United States just for the city. Kalahati. Imagine, wala pang Google, walang AI, wala pang computer. Sa panahon ni Brother Branham, ang computer na-invento na noong 1945, 1946, pero hindi pa siya common use. Diba? Hindi pa available yan sa mga household. Kaya hindi pa gumagamit si Brother Branham ng computer that time. Amen? Bago pa lang na-invento yung computer. Kaya hindi computer ang ginagamit ni Brother Branham. Ako, ginagamit ko. Internet, Google. Kapag gusto ko ng more detail, nagtatanong ako sa AI. Di ba? Kaya nagugulat ako, mas magaling si Brother Branham. Kasi manual siya eh. Tayo digital age eh. So, you know how far that would reach? Sabi niya, sinukat niya. Maaring mano-mano yung sukat nito ni Brother Branham. Kumuha yan ng malaking mapa, kumuha ng ruler. Di ba? Kaya approximately, nakuha niya mga kapatid na kalahati ng Amerika. From Maine to Florida, and from eastern seaboard to 600 miles a pass west of the Mississippi. In other words, half of the United States. Grabe. Just for the city. Ganyan kalaki. Yan. Siguro, ngayon pala kayo nakakita ng ganitong illustration. Kahit ako eh. At tungtuwa ako nung isang araw dahil naghahanap ako ng
precise, o kahit man lang to be exact na illustration ng tinatawag na Holy City. Amen? Kasi yung mga nakaraang unang illustration, cube yun eh. Square yun eh. Amen? At yun ay kinopya ko lang para lang ipakita na pakita doon yung base. Pero dahil nga gusto ko yung precise talaga, ay nakaisip ako kung paano ko gagawin yung talagang exact illustration na pyramid. At nagawa ko nga nung isang araw. Kaya ito na yun. Sabi niya, half of the United States, just for the city, half size of the United States. Ibig sabihin, 50% of the United States land area. Yung land area o yung square miles, 50% ng square miles. So, ito yung land use area in the United States. Measuring from its farthest points to the contiguous United States is approximately, ano daw, 2,800,000 miles from east to west and 2,800 miles from east to west, miles and 1,650 miles from north to south. Sa taas, sa baba, 1,650 miles. From east to west naman, sa kanan at sa kaliwa, 2,800 miles. So the total area of the US and its territories is over 3.8 million square miles. Sa square miles mo kukunin. Di ba? Yung 2,800 sa miles long. Miles yon. At yung 1,650 miles din yon. Di ba? Dimensional. Ang tawag diyan dimension. Yung yung long at yung wide. Okay? So pag kinuha mo yan, kinuha mo sa equivalent ng square miles ay 3.8 million square miles. Ganyang kalaki ang Amerika. Yan. So 3,805,927 square miles to be exact. The US land area is 3,805,927 square miles. So, the New Jerusalem, which is 2,250,000 square miles, is approximately 59% of United States land area. Yan yung precise na. Diba? Kasi, AI ang gamit natin eh. Sobra lang, higit lang. Okay? To visualize 59% of United States land area, para makita din natin, visualize natin, imagine a square covering. So, lalagyan natin ng square covering kung ano yung tatamaan ng tinatawag na 1,500 miles square o 59% of the United States land area. Una ay yung entire Eastern Seaboard. Dito. Yan, yung entire Eastern Seaboard at almost south sa baba at yung almost Midwest, yung gitna, yung North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas. Yan yung ano. O yan, tama ako. Di ba? Hinati sa apat. Midwest, yung pink, at yung west, yung dilaw dito sa kanan, at yung east, dito sa taas, at yung green, yung south. Di ba? Kaya nga, ang mako-cover niya, mga kapatid, dyan sa mapa na yan, entire Eastern Seaboard, almost south, almost Midwest. Yan yung 59% ng Amerika. Sa 398, sabi niya, on this throne, on top of it, 1,500 miles high. Yung taas naman. Kaya nga, alaman natin anong atmosphere na yan. Yung 1,500 miles high. Anong atmosphere na? Yung pinakamataas na atmosphere ng layer ng Earth, yung exosphere. Kaya the whole world will see the light of the world. Top of Mount Zion. Yung Mount Olive, yun yung mag-i-split. Di ba? Kaya hindi siya nakatungtong sa Mount Olive. Mag-i-split lang yung Mount Olive. Pero nasaan siya? Nasa Mount Zion.
Magkaiba, distinct ang Mount Zion sa Mount Olive. Kaya mahalaga, precise yung mga sasabihin natin kung ano lang yung sinabi ng Bible at sinabi ng message. Hindi natin pwede sabihin, ay nasa tuktok ng Mount Olive. Paano siya nasa tuktok? Nag-split nga yung Mount Olive. Di parang nawala siya. Di ba? Nawala siya sa kanyang lugar, nag-move . Sabi niya, top of Mount Zion, which is 1,500 miles, half size of the United States. Yan yung the holy city, the New Jerusalem. Now, meron uli ako nabasa uli dito mahaba kasi itong Brother Junel . Future Rome, ang haba. Kaya hindi pwede na isang araw ka lang magbabasa o ilang oras ka lang magbabasa, hindi. Kulang na lang 24/7 . Diba? Kaya hanggang kaninang madaling araw, kagabi, ng hating gabi, gumising ako ng alas 5, di ba? Umagang-umaga, hanggang pagdating ni Brother Junel. At ito namang paragraph 404, sumakit ang ulo ko na. Sabi ko, mukhang hindi ko na kaya tong revelation ni Brother Branham. Dito mababasa nyo, sabi niya, I could drop a little something here if you want me to. Magdadrop daw siya ng little something. Ano kaya yung little something? Sabi niya, did you notice the little group here? So nag-iisip ako, ano yung tinutukoy niya ng little group here? Sabi niya, it's just about that part, a circumference. So tinutukoy niya na little group, yung circumference, it covers. Sabi ko, pambihira. Lumalalim na yata ito sa, ano bang tawag yan? Trigonometry. Nakaraan, sa mga distance tayo, sa mga dimension, di ba? Ngayon, circumference naman. So, research naman ako ngayon ng circumference. Ang circumference is the perimeter of a circle. So, circle naman. Kanina, square mile square . Ngayon, kinuha naman ni Brother Branham ang illustration niya dito sa mapa ng Amerika kung ano yung tatamaan ng 1,500 mile city ay kinuha niya ngayon sa circumference. Ang circumference is the perimeter of a circle, the distance around its outside edge. It can be calculated using one of two formulas, depending on whether you know the circle's radius. Yun yung dalawang formula. Circle's radius or diameter. Ayan na naman. Sabi ko, mukhang hindi ko yata napag-aralan to nung high school. Or kung napag-aralan ko man yan, na i-lesson ng teacher yan, hindi ko naintindihan. So, yan pala yung circumference of a circle. Ang alam ko lang na circumference, bilog. Pag sinabing circumference, bilog . Pero hindi ko alam kung paano hati-hatiin sa radius at diameter. So, yan pala yung diameter. Yung hatiin mo sa parang gitna. Tapos yung radius, di ba, parang pizza pie. Di ba? Tapos sabi niya, yung little group na daw yan, sabi niya, yan daw ay bahagi ng circumference na kumocover saan? Georgia. Saan pa? California. Sukatin natin. So, from Georgia to California to Saskatchewan. Sino nakapunta sa Saskatchewan? Canada na yan. Yung Saskatchewan ay border ng Montana at North Dakota. Yan. Yung kulay green. Nasa border siya ng Montana at Dakota. Yung Saskatchewan. Canada yan. Sabi niya, it covers. So yung circumference na yan, yung little, sabi niya, yung little group na yan, circumference. It covers Georgia, California, to Saskatchewan, Canada, from Kansas to the rock-bound east coast of Maine. Yan. Sabi ko, bakit ang ulo ko? Sabi ko, napakalalim na to. Paano naging circumference yan? Paano naging 1,500 miles square yan? Pero si Brother Branham, may malalim na revelation. Dahil para hindi na sumakit ang ulo ko uli, Brother Junel,
ay tinanong ko yung passage na yan. Yan. Yung quote na yan ay tinanong ko kay AI. At nagulat ako. Sabi ko, AI, paki-breakdown mo nga tong passage na to. Itong future home of heavenly bride and groom, paragraph 404. So, pinadala ko yan. Tinanong ko yan mismo para hindi na ako mag-isip. Di ba? Mahirap pag sa ibang pastor pa ako magtanong eh. Lalo magkakanda loko-loko. Di ba? Kaya mas maganda, dito na kay AI. Sabi niya, let's break down this passage. Tingnan natin. Summary, yung sinasabi dyan na little group ay yan daw yung group represent of an area of 1,500 miles square. Ha? Paano nyo nalaman na 1,500 miles square? Eh, wala namang binanggit dyan sa passage na yan. Di ba? Kaya sabi niya, yung group na represent, yung sinasabi ni Buddy Branham na, did you know the little group here? Yung group na sinasabi ni Buddy Branham, ay yan pala daw yung area of 1,500 miles square. Sabi niya, paano nalaman? Wala naman sinabi dyan na 1,500 miles square yung little group. Sana. Kaya, sabi ko, parang nagtataka ako, bakit niya nalaman? Ako nga, hindi ko alam eh. Yeah, binasa ko nga lang, ayan o. Did you notice the little group here? Hindi ko nga naintindihan ano yung little group dyan eh. Sabi niya, it's just about the part. A circumference it covers. Nung binreakdown niya, yung little group daw na binabanggit ni Buddy Branham dyan, ay yung area of 1,500 miles square. Ilang ano yun sa square miles? 2,250,000 square miles. Kaya sabi niya, covering parts of North America. Ang key point, sabi niya, area shape, square, area size is 1,500 miles times 1,500 miles. So, ang covered region niya ay Southern Georgia, Western California, Northeastern US Maine, Central Kansas, at Canada, Saskatchewan. Ayun, di ba? Circumference. Tapos sabi niya, calculated square area ay ano? 2,250,000 square miles. Actual covered by mentioned regions, yan, ay approximately 2 million. Diba? Yan yung circumference. Yung mga binanggit ni Buddy Branham na Georgia to California, Maine to Kansas to Saskatchewan, ang sukat pala niyan sa square miles ay approximately 2 million. Diba? Kalahati ng Amerika. Yung pala yung binabanggit niya na circumference, little group. Tapos, sabi niya pa, ng AI, merong biblical connection yung minention ni Buddy Branham. Yung Southern US, Georgia, yung sukat na yan. Ang biblical connection ay ano? Similar daw to the New Jerusalem size in Revelation. Paano niya nalaman eh? Hindi naman niya tinatanong ko. Wala naman binanggit yan. So, nag-iisip ako, ang galing ni AI. Paano niya kaya nalaman? Na similar sa New Jerusalem size, na 1,500 miles square. Paano niya nalaman? Eh, hindi, wala naman binanggit dyan sa quote. Diba? Then, I realized, kaya pala niya na-mention lahat yan dahil binasa niya yung The Future Home, the Heavenly Bride. Kasi kung yung quote lang yan, hindi siya makakapagbigay ng ganyang summarize. Binasa niya itong buong tape na to. Just in a seconds. Kaya ganun katindi ngayon yung AI technology. Yung quote lang yan ang pinapa-scan ko. In-scan niya yung buong tape na yan. Kaya nakapag-mention niya na biblical connection ay similar to New Jerusalem. Eh wala namang binabanggit na New Jerusalem size dito eh. Di ba? Wala namang ginabanggit dito na 1,500 miles square.
Amen? Kaya sabi ko, magaling tong AI na to. Diba? Ang pinai-scan ko lang sa kanya, paragraph for author, ang in-scan yung buong tape eh. Diba? Kaya sabi ko, mas magaling si Buddy Batnam. Walang AI, walang digital, kundi yun ay revelation lang. Amen. Now, kung dadali man natin yung covering area sa Middle East, di ba? Nakita na natin, half ng Amerika eh. Di ba? Nakita na natin kung yung covering, yan. Di ba? Kung dalhin naman natin sa Middle East kasi nasa Jerusalem eh. Okay, punta tayo sa Middle East. So yung 2,250,000 square miles, yung New Jerusalem, yung city base, kung iahambing mo yan sa Middle East, itong sabi niya ng AI, covering the entire country of Saudi Arabia, entire country of Iraq, plus most of Iran, parts of plus Turkey, plus Syria, plus Jordan, plus Israel. Yan daw. Kaya, almost, mga kapatid, buong Middle East. Now, ang tanong ko sa kanya naman, can you estimate it if the epicenter of 2,250, 2,250,000 square miles in the Mount Olive in Jerusalem? Kung ang epicenter ng tinatawag na 2,250,000 square miles ay doon sa Mount Olive. Okay. Sabi niya, let me calculate and draw a rough map. Assuming Mount Olive a center, covering area all of Israel, all of Jordan, most of Syria, most of Lebanon, parts of Turkey, parts of Iraq, parts of Saudi Arabia, parts of Egypt. At alam natin ng Egypt, diba? Sabi niya, the great Egypt, yung Egypt is so perfect in the center of the earth. Pero sa mga makabagong impormasyon na ngayon, ay hindi Egypt ang center of the earth. Pag pumunta ka sa Google. The Great Pyramid of Giza is almost perfectly aligned with the true north, located near the center of the earth. So malapit lang, hindi exactly, malapit lang. But not exactly the center. Sabi niya, yung center of the earth belongs to Kiryat Gat Israel. Or ang ibang sources ay sa Gibraltar, sa sa Mediterranean. But most sources agree the pyramid is close, but the exact center is in the Mediterranean Sea, near Greece and Turkey. Or land center is in Lebanon, near the city of Gab Elias. So, kahit saan dyan, mga kapatid, kung sa tinatawag sa Gibraltar, o sa Kiryat Gat Israel, o sa Greece, sa Turkey, sa Lebanon, or near the city of the Gab Elias, mga kapatid, sa time na yan, wala na kasing dagat. Papasok yan. Kahit saan niya pa banggitin. Then, sa 406 na tayo, sabi niya, that's where the New Jerusalem, sabi niya, why is God so taught and care so much about the little place in Palestine? When it's just a little spot. Eh, maliit lang naman ang spot yan eh. Yung little place of Palestine. But right in there is where the temple is set. Kasi doon daw isa-set yung temple. Anong temple yan? Sabi niya, that's where the New Jerusalem will break up. Right there. Then, kinote niya yung Zechariah 14:4. Sabi niya, hindi niya binanggit Zechariah 14:4, pero kinote niya yung passage na Zechariah 14:4. Kaya wala kayong mababasa Zechariah 14:4 dyan sa Future Home eh. Pero yung passage, minention niya. Kaya sabi niya, Olive, Mount Olive shall cleave. Sabi ng cleave, split, part to the right and to the left. Yan yung Mount Olive, patid. Sabi niya, magkiklib yan, part to the right and left. So, dapat sabay. Hindi ko lang kaya isabay eh.
Then sabi niya, sure, when she pushes up from the beneath, amen, it's pushing up. So yun ipupush. Di ba? Parang hahawiin yung Mount Olive, hahatiin, parang hahawiin siya. Tapos aangat yung New Jerusalem. At ang base niya ay 2,250,000 square miles. Yan ang lalabas. Now, yun yung nakaraan tanong natin. Saan ba talaga manggagaling yung new city? Dahil doon sa sinabi ni John, the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. Kung ang literal reading natin, ang common understanding natin ay literal, talaga na mayroong malaking pyramid na city na bababa mula sa langit, or etong sinabi ni Brother Branham at Zechariah na pushing up from beneath the earth. So kanino tayo? Diba? At hindi pwedeng mag-away-away pag-awayin yung tatlong propeta. Amen? So, tapos na tayo. Amen. Dito sa ating mensahe, pero ngayon lang araw dahil hindi pa tapos yung buong message na yan na future home. So yung kung saan talaga diyan manggagaling, amen, ay sa next Sunday na. Amen, natin itutuloy. Now, maaaring magtanong sa inyo, ay meron ba tong hayop sa new heaven and new earth? Okay? Yan ang magiging tanong kasi yan ang tanong sa akin eh. Di ba? May hayop ba doon? Una muna ay merong passage dito sa Isaiah 65:25. Kaya ang sagot natin, yes, may hayop. Diba? Dahil sa sinabi ni Isaiah 65:25, the wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and thus shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. So merong hayop, sabi na Isaiah. At sa Ecclesiastes 3:20, gusto ko lang i-mention ko para magbigay sa atin ng idea. Sabi niya sa Ecclesiastes 3:20, all go unto one place kapag namatay ang tao. All are of dust and all turn to dust again. Pati hayop. Tama? Pati hayop kasi ang beast, ay dust of dirt din sila eh. Katulad ng tao. Kaya all go, man and beast, all go unto one place, all are of the dust, and all turn to dust again. Then sa verse 21, who knoweth the spirit of man that goeth upward? Sino makakaalam na yung espiritu ng tao kapag namatay siya sa langit? Di ba? Kaya nga pag may mga namamatay na loved ones natin, ang sinasabi natin, andun na kay Papa Jesus. Nandun na sa heaven. Di ba? Yan ang gusto natin paniwalaan. Tama? Pero, who knoweth the spirit of man that goeth upward? Diba? Kaya kung tatanungin natin, loved ones natin namatay, ang gusto natin paniwalaan ay nasa langit siya. Alam naman sabihin ko na sa impyerno. Pero, gaano mo kasigurado? Yan ang magiging question. Maliban na lang kung yan ay na-born again o namatay. Amen? Paano kung hindi na-born again? At alam nyo ba, nung namatay nakalimutan ko na ipasok yung quote eh. Nung namatay si Lazaro, yung kaluluwa niya, yung espiritu niya nag-travel pa. Hindi agad siya nakaakyat ng langit. Nag-travel siya. Kaya nung dumating si Jesus, nung siya ay binuhay, nakabalik pa siya. Amen? Wala pa siya doon sa heaven. Nagta-travel pa. So, ang kaluluwa ng tao ay nagta-travel pa. Amen? Kaya si Lazaro, mga kapatid, nakabalik pa sa kanyang katawan. Amen? At sa panahon na yun, hindi pa uso yung balsamo eh. Kasi pag binalsam mo na yan,
Wala na. Di ba? Lalo kung ang ginawa ay sinunog. Eh, ang uso ngayon sa atin para makatipid, susunugin eh. Eh, paano kung bumalik? Di ba? Noong unang panahon, hindi uso ang balsamo, hindi binabalsamo. Amen? Then sabi dito naman, and the spirit of the beast, mga hayop, that goes downward to the earth. So, merong espiritu ang mga hayop. Amen? May espiritu ang tao, may kaluluwa, ang hayop walang kaluluwa, pero may espiritu. Amen? Now, meron quote dito, sabi niya, sa 468, malapit na matapos, yung take na to. Sabi niya, even the animals is there. So directly, sinabi niya, kung tatanungin mo na meron bang animals doon sa new heaven and new earth, even the animal is there. So merong animals doon sa new heaven and new earth. Tapos, di ba, kinanta niya yung kanta ng ano? Peace in the valley. The bear will be gentle and the wolf will be tame. And the lion shall be laid down by the lamb and the beast from the wild be led by the child. But I'm going to change. I'm changed from this creature that I am. Yung kanta na yan pala ay kinanta ni Jan Anderson. Peace in the valley. Sino si Jan Anderson? Oh, hindi ko kilala. Okay. At ang magiging tanong, paano kaya magkakaroon ng hayop doon? Eh, namatay lahat. Di ba? Kahit insekto patay. Yun ang magiging tanong. Di ba? Ano kaya sa tingin nyo? Idea lang. Di ba? Paano nagkaroon ng hayop doon? Eh, lahat patay. Doon sa tinatawag na sixth seal at sa 2 Peter 3. Di ba? Yung pervert hit. Pati insect, pati germs, pati espiritu ng demonyo patay. Okay? Di ba? Tapos sa sixth seal naman, great earthquake, lava. Amen? So wala talaga. Pero paano nagkaroon ng hayop? Meron dito sa time ni Madubana, nung sila ay namimingwit, fishing, sabi niya, something said to me, God knows the peace. Just speak the word and watch what happened to the peace. Meron siya nabinggit na dito sa peace. Di ba? Yan, nabinggit niya dito sa peace. Di ba? So, nung kinuha niya at tinanggal niya nun sa hook, yung bituka, lumabas. Kaya patay na yung dead little bitty peace. Tapos sabi sa kanyang tinig, ay magsalita siya. Kaya sabi niya, I said, little fish, in the name of Jesus Christ, come back to life. That little fish turn on this side, tumagilid the little fish, stay away from there as hard as he can go. Alive again. So merong resurrection ng animals ng little fish sa time ni Badupan. Kaya hindi imposible na merong animals doon sa new heaven and new earth. Then pwede nang buhayin ng Diyos yan. Amen? Ano ang tawag doon? Resurrection. At meron din naman sa message ng The Rejected Team, merong tinig ng nagsabi kay Badumanga. Just then a voice said, all that you ever loved and all that ever loved you, God has given you here. And I look, and here come my old dog walking up. Here come my horse and laid his head upon my shoulder and nickered. At sabi ng tinig, all that you ever loved and all that ever loved you, God has given them into your hand through your ministry. I believe, di ba, yung vision na yan, mga kapatid, ay magaganap sa time na yan. Yung kabayo, di ba, na, yung aso niya na, mahal niya, pati aso, how much more yung mga loved ones natin. Pamilya natin, anak natin, di ba, ay ibibigay sa atin. Kung paano kay Buddy Banam,
Inlay niya, amen, Amen. yung sinabi ng tinig na yan, all that you ever love, pati yung mga pets kasama. Amen. Kaya I believe, sa time na yan, ay may resurrection ng mga hayop. Amen. Dahil merong resurrection na tinatawag na little bitty fish. At merong vision si Buddy Van Hack. Amen. Nakita niya yung kanyang aso na patay na at yung kabayo niya na patay na. Amen. Doon sa vision. Okay, at I believe yan ay mangyayari diyan sa New Heaven and Earth. So God bless you all at yun lang, tapos na tayo. Amen. Ay manalangin, dakilang Ama, salamat muli Lord sa mensahe na amin narinig. Nawa, masigit namin naunawaan, naintindihan ang mga bawat detalye ng New Heaven and New Earth at ng tinatawag na New Jerusalem. Salamat Lord sa pagtulong na yan at ikaw siyang patuloy na mahabag sa amin at patuloy kang magayag sa amin. Pagpalain mong bawat isa sa amin dito sa TNT, sa mga kapatid sa online, i-bless mo sila, kanyang pamilya. At nawa ang mensahe ito ay lumapit sa buong pamilya, buong tahanan. Maraming salamat sa inyo, Dakilang Ama. Sino man ang may mga karamdaman, Lord, hindi man nabanggit, ay naniniwala ako, Lord, ay nakita mo ito at pinagaling mo na kami. Kaya kinihiling namin at kinihiling namin ang kagalingan na pinagalob mo sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat sa iyo, Dakilang Ama. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless you all. God bless you. Honorio family, Anyon family, Beltran family, Kay Wada Aris, di ba?